Hi guys, narito ang ika-139 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Bago tayo magsimula, maraming salamat kay at Mario Shavinia sa pagbigay ng 50 spiritual stone. Tara at simulan na natin ang kwento. Nagulat ang lahat dahil napunta sila sa isang lugar na hindi mabilang ang mga libro. Sabi ni Ming, saan ito? Paano tayo napunta rito? Wika ng bida, ito ay isang walang hanggang espasyo-panahon. Milyon-milyong mahiwagang teknik ang nakaimbak dito. Lahat ng makapangyarihang mahiwagang teknik sa mundong ito ay narito. Saad ni Duzi, walang hanggang espasyo-panahon. Sabi ni Yuyan, milyon-milyong aklat ng mahiwagang teknik. Pansin niya. Ito ay banal na apoy, banal na mga siga. Ito ay isang mahiwagang teknik na nawala na sa panahon. Sinasabi na kapag nilinang ito hanggang sa huli, magkakaroon ng kapangyarihan na makapagsisira sa mundo. Wika ng bida, tama. Marami sa mga mahiwagang teknik dito ay nawala na sa labas ng mundo. Sabi ni Lu Piao, Nieli, ang kayamanan mo ay napakalakas. Sa dami ng mahiwagang teknik, malilinang natin ang lahat. Saad ni Duzi, huwag kayong masyadong magmadali. Ang mga teknik sa paglilinang na pinili ni Nieli para sa atin ay mga teknik na antas Diyos. Sapat na ang isa lamang mahiwagang teknik na malilinang natin sa buong buhay natin. Wika ng bida, ang kasabihang huwag kayong masyadong magmadali, ay hindi naaangkop sa aking Temporal Demon Spirit Book, dahil mayroon itong isa pang napakamalakas na kakayahan, ang paglock sa oras. Sabi ni Zion, paglock sa oras. Ano iyon? Wika ng bida, habang naglilinang tayo sa walang hanggang espasyong ito, ang ilang dekada dito ay katumbas lamang ng 1 o 2 oras sa labas. Kung interesado kayo, pwede ninyong linangin ang lahat ng mahiwagang teknik dito. Reaksyon ng lahat, ano? Saad ni Duzi, ang Temporal Demon Spirit Book ay napakalakas. Wika ng bida, ito ang pinakamakapangyarihang kayamanan sa mundo. At kaya nitong hatiin kayo sa magkakahiwalay na espasyo. Nakakalungkot lang na 10 tao lang ang kaya nitong mapaunlakan. Kung hindi, papasukin ko sana kayong lahat. Saad ni Yuyan, kahit na ganoon, napakalakas pa rin ito. Sagot ng bida, oo, magmadali na kayong maglinang. Gawin ninyo ang inyong makakaya para maabot ang Martial Ancestor Realm. Sabi ni Lu Piao, mabagal ang oras dito, kaya hindi na kailangang magmadali. Maraming mahiwagang teknik ang ating malilinang dito, at kapag lumabas na tayo, magkakaroon na tayo ng soul daw. Wow, hindi na tayo matatalo. Wika ng bida, nagkakamali kayo. Ang pinakamalaking kaaway natin ay si Sage Emperor. Kahit na may Temporal Demon Spirit Book tayo, ang pagkatalo kay Sage Emperor ay hindi madaling gawain. Reaksyon ni Lu Piao, ano? Dagdag pa ng bida, si Sage Emperor ang pinakamalakas na tao sa mundo ngayon, ang pinakamalakas na controller sa mundo. Marami siyang makapangyarihang kayamanan. Ginagawa natin ang ating makakaya para maging mas malakas upang maging karapat-dapat tayong lumaban sa kanya. Habang nakikinig si Duzi, saad niya, Nieli, magiging mas malakas tayo. Naniniwala ako na sa ating lakas, matatalo natin siya. Sabi ni Lu Piao, magaling. Glory City Mansion ng City Lord. May nakalutang sa itaas. Ito pala ang ating bida. Pinagmamasdan niya ang mga mamamayan sa kanilang pag-alis. Saad ni Duzi, Nieli, ito na ang huling grupo. Ngayon, lahat ng mamamayan ng Glory City ay lumipat na sa Divine Feather Sect. Nag-ayos na ako ng mga malalakas na gwardya mula sa sect para samahan sila sa daan. Dagdag pa ni Duzi, si Lord Yemo, ang City Lord, at si Ancestor Yeyan ay sumama rin sa kanila. Ang Divine Feather Sect ay nag-ayos na ng mga resources at kayamanan. Malapit na silang lumakas. Wika ng bida, ang Glory City ang huling tanggulan ng mga tao laban sa mga demonic beast. Ang mga Demon Spirit Master na nakaligtas dito ang may pinakamatibay na kalooban.
Kapag nakarating na sila sa Draconic Ruins Realm, lalago sila. Duzi, napagod ka sa 2 araw na ito. Sina Liu Piao at iba pa ay naglilinang doon. Dapat mo ring maabot ang Martial Ancestor Realm sa lalong madaling panahon. 2 araw sa labas ay katumbas ng 100 taon sa loob. Saad ni Duzi, para sa Glory City, ito ang dapat kong gawin. Bukod pa rito, ang mga pagbabago ay nangangailangan ng mga oportunidad, ang paghihintay ay walang magagawa. Nieli, dapat kang maging maingat. Nadarama ko na ang ating mga kilos sa maliit na mundo ay maaaring makaakit ng atensyon. Wika ng bida, huwag kayong mag-alala, handa na ako. Saad ni Duzi, dahil handa ka na, mapapanatag na ako. Halika na, nilabas na ng ating bida ang aklat. Agad na rin niyang ipinasok si Duzi sa loob. Isinara na niya ang aklat. Habang nag-iisip, nakatingin siya sa sira-sira at walang taong lungsod ng Glory City. Napabuntong hininga na lamang siya. Pumasok siya sa loob ng libro. Inside Temporal Demon Spirit Book. Nakatingin ang bida sa ginawa niyang iba't ibang espasyo para sa kanyang mga kaibigan. Sa isang espasyo, makikita si Liu Piao na nagsasanay. Tumiwanag ang mga mata nito. Bigla itong may nilabas na isang stick. Sabi niya, haha, tingnan ninyo ang aking Divine Chaotic Dragon Spear. Sinubukan niya ito. Naglunsad na ang kanyang pag-atake. Dahan-dahan itong nagmumukhang dragon. Tuluyan ng naging dragon ang aura nito. Sa lakas nito ay palm unit ng isang bundok. Nagulat siya sa kanyang nagawa. Gayunpaman, natuwa siya sa lakas nito. Hahaha, ako, si Liu Piao, ay isang henyo nga. Na-master ko na agad ang Divine Chaotic Dragon Spear na ito. Mga eksperto sa Martial Ancestor, huwag ninyong isiping makakagawa kayo ng kapabayaan sa harap ko. Dagdag pa ni Liu Piao, nakakalungkot lang na wala si Nieli dito. Kung nandito siya, tiyak na may inggit siya sa aking talento. Habang nanunood ang ating bida, saad ni Yuyan, Nieli, ang Temporal Demon Spirit Book na ito ay talagang kamangha-mangha. Malamang hindi na magtatagal ay papasok na silang lahat sa Martial Ancestor Realm. Wika ng bida, oo, pero, marahil ang aking paglilinang ay hindi sapat para lubos na mailabas ang kapangyarihan ng Temporal Demon Spirit Book. Naniniwala ako na ang oras ay hindi kasing bagal ng. Sa kabilang espasyo naman, makikita ang snow sa paligid. Ito pala ang espasyo ni Zion. Wika ng bida, gamit ang pagpapalakas ng kwintas na ito, si Zion ay isang hakbang na lang ang layo sa Martial Ancestor Realm. Napalingon sa gilid ang bida. Medyo nagulat ito. Sa kabilang espasyo, nakita niya si Ninger na ginagamit ang panloob na armor. Saad ni Ninger, ang panloob na armor na ito ay napakakaiba. Parang imposible itong buhayin kahit gamit ang kapangyarihan ng demon spirits. Paano ko ito bubuhayin? Sana nandito si Nieli, tiyak na alam niya. Naalala niya ang sabi ng bida, panloob na armor. Hindi convenient dito, tutulungan kita mamaya. Nag-uusok ito habang naalala niya. Biglang pumasok ang ating bida sa espasyo ni Ninger. Wika niya, nandito na ako. Nagulat si Ninger. Nieli. Napatikip siya sa kanyang mga dibdib. Wika ng bida, ito ang Divine Soul Armor. Isang sinaunang makapangyarihang nilalang ang marahil may-ari nito. Ang paggamit ng Demon Spirit Power ay walang silbi. Kailangan mong gumamit ng Soul Power para buhayin ito. Saad ni Ninger, Soul Power. Walang reaksyon din. Wika ng bida, ang pagbuhay sa Divine Soul Armor ay nangangailangan ng isang natatanging soul technique. Ang paggamit ng ordinaryong elemental power na tulad nito ay hindi ito bubuhayin. Tuturuan kita. Hinawakan ng bida ang noo ni Ninger. Habang nakapikit si Ninger, naramdaman niya ang nilagay na inscription pattern ng ating bida. Saad ni Ninger, ito ay isang soul technique. Wika ng bida, subukan mo ulit. Sumang-ayon si Ninger. Habang nagbabanggit ng mga chant, nag-react ang pattern sa armor. Umilo ang mga pattern. Sabi ni Ninger,
ang aking lightning dragon technique. Nabubuhay ito sa sarili. Bumugso ang enerhiya na nagmumula kay Ninger. Sa likod nito ay may namumuong mga kidlat. Nang bigla na lamang lumabas ang pakpak nito na gawa sa kidlat. Wika ng bida, ito ay Qingluan Phoenix Armor. Sa lahat ng Divine Soul Armor, ito ang pinakamaganda. May epekto pa ito ng muling pagkabuhay mula sa kamatayan, tulad ng muling pagsilang ng Phoenix. At, anong lakas ng Soul Force? Saad ni Yuyan, kahit ang mga eksperto sa Martial Ancestor ay marahil hindi makakatiis kung tatamaan ng ganoong lakas ng Soul Force. Habang nakikinig ang ating bida kay Yuyan, napansin ni Ninger na nakatingin sa kanya ang ating bida. Agad siyang nagbihis ng kasuotan. Napahinto ang dalawa. Sabi ni Ninger, Niele, lumipat na ba ang lahat ng tao mula sa Glory City? Wika ng bida, syempre. Medyo matagal na rin. Kasama na sila, sa paglipas ng panahon, ang lakas ng aking Divine Feather Sect ay tiyak na mapapabuti. Gayunpaman, para harapin ang Demon God Sect at si Sage Emperor, kailangan pa natin ng mas maraming malalakas na individual na sasama. Sabi ni Ninger, saan pa tayo makakahanap ng napakaraming malalakas na individual? Wika ng bida, may isa pang lugar sa maliit na mundo na may maraming mandirigma. Kung dadalhin natin sila sa Dragon Ruins Realm at pagtuunan ang kanilang paglilinang, magkakaroon tayo ng sapat na malalakas na individual. Sabi ni Ninger, may isa pang lugar sa maliit na mundo. Tinutukoy mo ba ang Saad ni Yuyan, Nether Realm? Wika ng bida, eksakto, ito ang Nether Realm. Gayunpaman, dapat tayong magmadali. Hindi natin alam kung kailan magsasara ang hangganan ng maliit na mundong ito. Baka hindi na natin sila madala. Sister Yuyan, sumama ka sa akin. Ninger, ipagpatuloy mo ang iyong paglilinang dito. Pagsikapan mong maabot ang Martial Ancestor Realm sa lalong madaling panahon. Agad na umalis ang dalawa. Sabi ni Ninger, magsisikap akong maabot ito sa lalong madaling panahon. Habang umiihip ang hangin, makikita ulit natin ang ilog kung nasaan ang entrance ng Nether Realm. Sa lugar ng Nether Realm, nakapasok na ang ating bida. Lumingon ito sa paligid. May naramdaman siya. Wika ng bida, anong nangyayari? Sa buong Nether Realm, walang kahit isang aura. Anong nangyayari? Ang mga Dark Elves dito ay karaniwang masigasig. Dapat pumunta ako sa Blackrock City at mag-check. Sa lungsod, nakarating na ang ating bida. Sinuri niya ang mga gusali, ngunit wala siyang nakitang kahit ano. Wika ng bida, bakit walang tao sa Blackrock City? Ang mga tirahan ng tatlong pangunahing pamilya ay walang laman din. May mali ba sa Nether Realm? Sa isip niya, sa nakaraang buhay, ang Glory City ay nawasak ng Beast Tide. Kahit ang Master ay hindi gumawa ng kahit ano nangyari iyon. Wika ng bida, may nangyari ba sa Master? Terra, magmadali tayo sa 9-layered Deathlands. Agad na umalis ang bida. Habang lumilipad siya, wika niya, lahat ng 15 lungsod sa Nether Realm ay walang laman. Walang kahit isang naninirahan ang makikita sa ilang. Master, mas binilisan pa niya ang paglipad. 9-layered Deathlands. Makikita ang mga tao sa loob na gumagamit ng aura. Patuloy silang gumagamit ng aura. Kumakalat ang mga aura sa paligid. Inilalabas ito ng tower. Ang tower ay gumawa pala ng barrier habang may mga umaatake dito. Sumigaw ang isang halimaw. Makikita na maraming halimaw na umaatake sa barrier na ginawa ng tower. Sobrang dami ng umaatake sa barrier ng tower habang sumisigaw ang mga ito. Makikita ang isang nilalang. Nagpakita ang isang Qpal. Sabi ng Qpal, Humph, ang lalaking ito, gamit ang Black Infernal Tower. Pinrotektahan niya ang huling 3 layer ng 9-layered Deathlands. Ang mga tao ay talagang kawili-wili. Makikita na may kasama ito na isa pang nilalang. Ito pala si Yeyan, hindi pala ito namatay sa pagtalon nito sa bangin. Sabi ng Qpal, Humph, Ning.
Anong silbi ng iyong pagiging matigas ang ulo? Sa walang tigil na pag-atake ng aking demon clan, kahit hindi ko alam kung saan mo nakuha ang ganoong kayamanan, ang Netherrealm ay mawawala rin sa lalong madaling panahon. Ang iyong kapalaran ay magiging mas miserable pa. Sabi ng Netherrealm Master, "So what, Zulong? Ang mga mandirigma ng aking Netherrealm ay hindi kailanman umatras." Sabi ng Qpal, "Bakit ka pa mag-abala? Kung isa sa alang-alang ang ating maraming taon na paghaharap, basta isuko mo lang sa akin ang Netherrealm, mapapatawad ko ang iyong buhay. Kahit na ang aking demon clan at ang lahi ng tao ay mga kaaway, sinumang gustong maglingkod sa akin bilang isang loyalist, ako, si Zulong, ay tatanggapin pa rin sila sa aking tabi." Hindi ba ganoon? Sabi ni Yeyan, ang paglilingkod sa dakilang Panginoon Zulong ay ang pagpapalang nakuha ni Yehan sa tatlong buhay. Sabi ng Netherrealm Master, "Mga hamak na basura. Magkakaroon kayo ng masamang wakas." Sabi ni Yeyan, "Hahaha, hamak. Ito ay isang mundo kung saan ang mahina ay dinadagit ng malakas." Nang hinahabol ako ng batang iyon na si Nieli, nahulog ako sa bangin ng 9-layered Deathlands. Bilang controller ng Netherrealm, sana'y iniligtas mo ang buhay ko, pero pinili mong manatiling walang ginagawa. Nakakalungkot, ang tadhana ay may mga pagbabago. Hindi inaasahan, hindi ako namatay pagkatapos mahulog sa bangin. Sa halip, nakakuha ako ng isang piraso ng godhood mula sa matandang chaos spirit na iyon. Dahil tao ako, kusang loob na ibinigay sa akin ng matandang iyon ang piraso ng pagkadyos at mana. Ngunit hindi niya alam na ginamit ko ang kanyang piraso ng pagkadyos upang buksan ang dimensional na mundo ng sangkatauhan at puksain ang angkan ng Huan Yuan na kanyang pinagmunan. Ipinagkaloob din niya sa akin ang kataas-taasang kapangyarihang banal. Nag-release ito ng aura, sabay pag-atake sa barrier. Nahihirapan ang mga tao sa loob ng tower. Pagod na ang mga tao sa loob ng tower. Tumayo kayo. Saad ni Luo Jian. Hayop ka. Kawalang utang na loob. Mas masahol pa sa hayop. Sabi ni Yeyan. "Oh, kilala kita. Emph. Luo Jian mula sa angkan ng Jade Seal. Tinulungan mo si Nieli. Kapag nabasag na ang balutiang ito, mamamatay ang lahat mula sa inyong angkan ng Jade Seal." Saad ni Luo Jian. "Kamatayan ay kamatayan. Ano ang dapat ikatakot ng angkan ko ng Jade Seal?" "Oh," sabi ni Qpal, "matigas ang ulo mong hanggal. Ning, dahil hinahanap mo ang kamatayan sa iyong puso, ibibigay ko iyon sa iyo." Naglabas ito ng mga nagyayelong dragon. Inilunsad nito ang pag-atake sa direksyon ng barrier. Tumamal na ito sa barrier at hirap na hirap ang mga nasa loob. Patuloy ang pag-atake, habang ang iba ay natutunaw. May nangyayari sa mga nagyayelong dragon. May lumabas dito na itim na apoy. Sabi ng Netherrealm Master. "Ano? Ang itim na apoy sa nagyayelong dragon." Habang ipinakita ang itim na apoy. Ang itim na apoy ay dumaikit sa barrier. Dahan-dahan itong nagkakaroon ng mga batas. Saad ng Netherrealm Master. "Ang mga batas ng kalaliman at lava. Nilunok mo ang espiritual na Diyos ng kalaliman at ang espiritual na Diyos ng lava." Sabi ni Qpal. "Hahaha, tama ang hula mo. Gamit ang kapangyarihan ng mga batas ng matandang iyon, ang primordial chaos spiritual god. Hindi ako mapapahinto ng kalaliman at lava realm ng sangkatauhan. Ngayon na sinira ko na ang mga natitirang subsidiary realms. Basta't sirain ko ang Netherrealm, ako, si Zulong, ang magiging pinakamakapangyarihang master ng buong maliit na mundo, na kumokontrol sa kapangyarihan ng lahat ng batas." Nang panahong iyon, dahil sa kakaibang katangian ng maliit na mundo, sapat na iyon upang bumalik sa Demon God Sect. Ako, si Zulong, ay makakamit ang mataas na posisyon at magiging deacon ng sect. Magkakaroon ako ng kataas-taasang kapangyarihan. Lumikha ulit ito ng panibagong pag-atake na nababalutan ng violet na aura. Patuloy itong tumatama sa barrier. Hirap na ang mga depensa sa loob. Saad ng Netherrealm Master.
Nakakabahala ito. Hindi ko inaasahan na nilunok ni Zulong ang mga batas ng napakaraming espiritual na Diyos. Kasalanan ito ni Yehan. Kung hindi niya ipinagkanulo ang sangkatauhan, hindi sana nagawang makuha ni Zulong ang ilan sa mga batas ng primordial chaos spiritual gods. Kung hindi, sa lakas ni Zulong, paano niya masisira ang tirahan ng angkan ng Huyan? Ang ilang subsidiary realms ay hindi sana gaanong madaling mabasag niya. Gumawa ito ng hand sign. Nag-release ito ng matinding aura. Pumalibot sa buong tower. Sabi ng isa sa loob ng tower. Dali, magdagdag pa ng enerhiya sa Black Infernal Tower. Naghugis dragon ang aura nito. Lumalabas ito sa tower. Nagmarka ito sa barrier. Habang patuloy pa rin ang pag-atake sa barrier. Makikita ang mga batas nito. Ngunit agad din itong nawawala. Sa isip ng master. Kung hindi sinabi sa akin ni Nia Lee ang pinagmula ng Black Infernal Tower, hindi ko sana ito makontrol. Natatakot ako na ang Netherrealm ay susunod sa yapak ng ibang subsidiary realms. Ngunit kung hahayaan natin si Zulong na umatake ng ganito, natatakot ako na ang Black Flame Formation ay hindi na magtatagal pa. Patuloy si Q-Pal sa ginagawa nitong pag-atake. Sabi ni Q-Pal. Ang balutiang ito ay napakahirap basagin. Gusto kong makita kung gaano katagal kayo makakapigil. Nag-release pa ito ng matinding aura. Naramdaman ito ni Yeyan. Naging kulay violet na ang mata nito. Apektado din ang barrier, habang hirap na hirap din naman ang mga nasa loob nito. Pinagmamasdan lang ito ni Q-Pal. Nakatingin lang din si Yeyan. Habang napapadyak ito, sabi ni Yeyan. Mga tanga, ano ang silbi ng pagpigil ninyo ng ganito? Ang pagsira sa formation na ito ay isang bagay lang ng panahon. Pagkatapos noon, kayo ay magiging pagkain ng napakaraming halimaw sa ilalim ng pamumuno ni Lord Zulong. Ako, si Yehan, ay nag-aalok sa inyo ng isang pagkakataon upang mabuhay. Habang may tinitignan ito, sa isang grupo, nakapokus siya habang nag-iisip. Ang kanang Wugwei. Sabi ni Yeyan. Wuyu. Lumingon si Wuyu. Sabi ni Yeyan. Wuyu, isinasaalang-alang ang iyong kabaitan sa pagtatago sa akin noon. Basta't ang inyong angka ng Wugwei ay handang lumipat ng panig at sirain ang formation na ito. Ililigtas ko ang inyong angka ng Wugwei, ano sa palagay mo? Saad ni Wuyu. Kami, makakaligtas kami. Napalingon sa gilid si Luo Jian. Nag-iisip ang baliw na ito. Sabi ni Yeyan. Ano, natatakot ka? Huwag mong sayangin ang aking pagsisikap. Pinuno ng angka ng Wugwei, Wuhan. Yehan, tumigil ka na sa kalokohan. Kahit na hindi maganda ang angka namin ng Wugwei, hindi namin kailanman ipagkakanulo ang Netherworld. Sabi ni Yeyan. Oh, paano ko hindi napansin? Ako si Yehan, ang inyong angkan ng Wugwei na napakataing time at matapang. Nag-iisip ang baliw na ito. Sabi ni Yeyan. Buwizat. Nang may mapansin siya, napangiti ito. Sabi ni Yeyan. Oh, hindi ba kayo sinalong siya at Gui Shap? Mga tauhan ng Demon Lord, kayong dalawa ay sumama na sa akin. Ano ang sasabihin ninyo? Noong panahong iyon, nang inatake ninyo ang Glory City, nagkaroon kayo ng malaking pagkalugi. Kapag nasira na natin ang Netherworld na ito, ang unang gagawin ko ay ang sirain ang Glory City na iyon. Gusto kong malaman nila kung ano ang kanilang nagawang pagkakamali. Sa pagpapatapon sa akin mula sa angkan ng Ye. Habang nakikinig lang ito, ang inyong Dark Guild at ako, ay may iisang kaaway, ang Glory City. Para sa inyong ikabubuti na makipagtulungan sa akin. Habang napalingon ang iba, sabi ni Guesha, huwag ninyong pakinggan ang kalokohan ng taong ito. Sinusubukan lang ni Yehan na sirain ang ating moralidad sa digmaan. Wika ni Longsha, ang Demon Lord ay nag-aral noon sa ilalim ng Panginoon ng Netherworld. Doon lang siya makapasok sa mas malawak na bagong mundo. Gu, sabi ni Yehan. Buwizat, mga duwag. Habang may hinahanap siya. Nang may mapansin ito, hoy ikaw,
Hindi ba ikaw si Young Master Tianling mula sa Northern Nether family? Noong panahong iyon, ikaw ay isang henyo sa Netherworld kasama sina Kang Ming mula sa Soulwing family, at Muyang mula sa Soul Refinery family. Ngayon ay napili na silang lahat na pumunta sa Draconic Ruins Realm at sumali sa mga pangunahing sekta. Ngunit ikaw lang ang naiwan dito sa Netherworld. Buwisit, buwisit, kawawa naman. Habang nakikinig lang ito, hindi tulad ng mga walang silbing angkan. Ang Northern Nether family ang nangungunang angkan sa Netherworld. Basta't palihim mong sisirain ang Black Infernal Array. Kapag tapos na iyon, irerekomenda kita na sumali sa Demon God Sect sa Draconic Ruins Realm. Ano sa palagay mo? Oh, nakalimutan kong sabihin sa iyo, ang Demon God Sect ang pinakamalakas na sekta sa Draconic Ruins Realm. Mas malakas ito kaysa sa 6 na pangunahing sekta na pinasukan ng mga taong iyon. Ingay, hindi mapakali. Kaya, interesado ka ba? Hindi mo kailangang direktang sirain ang Black Flame Array, gumawa lang ng gulo ng palihim. Saad ng Netherrealm Master. Lahat, huwag ninyong hayaang sirain ng taong ito ang ating moralidad. Ang dahilan kung bakit ang Netherworld ay nakayanan hanggang ngayon ay dahil nagkakaisa ang lahat. Kung hindi tayo nagkakaisa, ang Netherworld ay tiyak na babagsak. Sa isip ng Master, hindi na natin ito kayang ipagpatuloy. Saad niya, Zulong. Saad ng Netherrealm Master. Kung digmaan ito, hayaan nating maging digmaan. Sumugod ito papunta kay Qpal. Habang naglalabas ng aura, napapalibutan ito ng mga sibat. Inilulunsad nito papunta kay Qpal. Napangiti lang si Qpal. Sabi ni Qpal, hahaha, magaling. Naglabas ng mga nagyayelong dragon si Qpal. Nagsalubong ang dalawang pag-atake. Nagkabiyak-biyak ang mga lupa. Lumabas ang mga lava sa ilalim. Gumuho ang mga bahay. Nawasak ang mga lupa. Wow, ito ba ang digmaan ng mga espiritual na Diyos? Nasira na sana tayo kung hindi dahil sa Black Infernal Array. Tayo, mga mas mababang Diyos. Sa harap ng Panginoon ng Netherworld at ni Zulong, ay parang mga langgam. Brr, freeze, freeze. Ang isang side ay lava. Ang kabila naman ay nag-yellow. Sabi ni Qpal, hihihi. Ming, noong nakaraan ay hindi mo ako kayang talunin. Hindi ba ganun din ngayon? May naramdaman siyang presensya. Napalingon ito. Sabi ni Qpal, nasaan ang mga katulong mo? Bakit sila nagtatago ngayon? Natakot at iniwan ka na ba nila? Tumakbo na ba sila pabalik sa Draconic Ruins Realm? Sino ang nagsabing nagtatago kami? Lumabas na ang 5 master. Sabi ng babae, Kuya Ming, formation. Reaksyon ng master, sabay-sabay silang gumawa ng hand sign. Makikita ang isang malaking formation. Habang nasa taas ng tower ang formation, nagdiwanag ang tower. Gumawa ito ng sobra. Habang dumidiretso sa master, itinaas niya ang kanyang kamay. Lumikha ito ng itim na aura. Nakita ito ni Qpal. Kahit nasa malayo, natakot si Yeyan. Habang nakangiti lang si Qpal, ginamit na ito ng master. Papunta sa mga halimaw. Nagsigawan ang mga ito. Kasunod noon ang pagkasunog ng mga halimaw. Habang tumatawa si Qpal, sabi nito, magandang gawa. Habang lumabas sa mga pangil, nag-transform ito sa kanyang dragon eyes form. Sabi nito, ito na ba ang itinatago mong trump card? Ming, bumuga ng malamig si Qpal. Tumama na ito sa itim na aura. Kumislap ito ng malakas, nang bigla na lang sumabog. Napansin ito ng master. Natabunan siya ng pagsabog. Makikita ang lawak ng pagsabog. Lumikha ito ng malaking usok. Habang dahan-dahan bumabagsak ang master. Ang iba ay hinang-hina. Pag-aalala lang sabi ng babaeng master. Ming, agad itong pumunta, at sinalo ang master. Sa makapal na usok, tumatawa si Qpal, habang nakatingin si Yeyan. Reaksyon ng master. Nakaangat lang ang isang kamay ni Qpal. Nagasgasan ang kamay nito. Sabi ni Qpal, Ming,
Aaminin ko, ang galaw na ito ay hindi masama. Nasaktan nga ako ng kaunti. Sabi ng babaeng master. Paano nangyari, ang Black Infernal Blade na iyon, na pinagkalooban ng kapangyarihan ng ating 6 na Heavenly Fate experts? At pagkatapos ay inilunsad ng Black Infernal Towers Array. Ang kapangyarihan nito ay kayang pumatay ng kahit anong Heavenly Fate Realm expert. Paano ito hindi makakapatay kay Zulong? Saad ng Netherrealm Master. Hindi lang siya napatay, wala man lang siyang gasgas. Zulong, ikaw, nakatranscend ka na ba sa Heavenly Star Realm? Si Nialay ay nasa Dragons daw at si Yuyan ay nasa Martial Ancestor, si Zulong ay tapos na. Sabi ni Qpal. Oo nga, pinagsama-sama ko na ang 8 lotus at nakapasok na sa Heavenly Star Realm. Ngunit hindi ba huli na para malaman ninyo iyan ngayon? Sabi ni Yeyan, ang Panginoon ay makapangyarihan, walang kapantay. Ang pinakamakapangyarihang Chaos Spirit ng sangkatauhan noon ay nasa tuktok lang ng Fate. Sa harap ng Panginoon, sila ay mga langgam lang. Sabi ni Qpal, ang dahilan kung bakit ko itinago ang aking lakas kanina ay upang akitin kayo. Hindi ko inaasahan na ang 6 na pangunahing sekta ay magpapadala ng mga eksperto sa maliit na mundong ito. Talagang mataas ang tingin nila sa akin, kay Zulong. Dahil ganoon, kayong lahat ay mamamatay. Nag-release ng aura si Qpal. Kinakain ng yelo ang Netherrealm. Umaakyat ito sa barrier. Ang Heavenly Star Realm, paano posible? Paano nasira ni Zulong ang Heavenly Star Realm sa maliit na mundong ito? Ang Heavenly Star Realm, kahit na pagsamahin natin ang ating mga puwersa, hindi tayo mananalo. Wow! Ang barrier ng Black Infernal Tower ay nagyelo na. Ang Netherworld ay talagang malapit ng bumagsak. Habang nag-iisip ang Master, saad niya, buksan ang daanan papunta sa Draconic Ruins Realm. Dali! Sabi ng isang master. Ano? Saad ng Netherrealm Master. Sino mang makakaalis, umalis na kayo. Ako na ang bahala sa hulihan. Habang pinagmamasdan ng master, ang mga tao sa loob ng tower, nag-release ito ng panibagong aura. Habang nakangiti si Qpal, may napansin ito. Ito ay ang kapangyarihan ng mga batas. Kumalat sa buong Netherrealm ang aurang ito. Habang patuloy siya sa kanyang ginagawa, wika ng isang master, sinusunog niya ang kanyang sariling mga batas. Sabi ng babaeng master, Ming, nababaliw ka na ba? Sa paggawa nito, kahit na mapigilan mo si Zulong, mamamatay ka rin. Wika ng master, ako, si Ming, ay ipinanganak sa Netherworld. Maliban sa mga taon na ginugol ko sa paglilinang sa Divine Feather Sect, nabuhay ako sa buong buhay ko sa Netherworld na ito. Ang mamatay dito, ay ang aking tadhana. Lahat, dali-daling tumakas. Sumugod na ito papunta kay Qpal. Mabilis itong lumilipad. Inangat ni Qpal ang kanyang isang kamay. Sabi nito, hindi mo alam ang iyong posisyon. Bigla siyang napahinto. Reaksyon ng master. Ano? Hindi ako makagalaw. Habang tumatawa si Qpal. At ikaw? Matagal na akong naghintay. Hindi kita hahayaang makatakas. Ngumiti ang Qpal habang inangat pa ang isang kamay. Nagyelo na rin ang portal. Sabi ng babaeng master, masama ito. Hindi babukas ang daanan. Yelo, lava, ang buong mundo ay natatakpan ng batas ni Zulong. Tumatawa ang Qpal. Gumawa ito ng pag-atake gamit ang kanyang mga mata. Tumama ito sa barrier. Tuluyan nang nawasak ang barrier. Nakangiti ang Qpal, habang napa-atres naman ang mga tao sa loob ng barrier. Sabi ni Yeyan, patayin mo sila para sa akin. Agad na sumugod ang mga halimaw. Hindi, ang mga Panginoon ay kinokontrol na ni Zulong. Halina't lumaban. Nakikipaglaban na ang mga tao sa halimaw. Patuloy ang nangyayaring labanan, habang marami na ang nasasawi. Tuloy-tuloy ang pagwasak ng mga halimaw sa mga tao. Sabi ng baliw, ito ay hindi isang laban. Ito ay isang pagpatay. Seryoso ka ba? Sabi ng baliw, Panginoon Yehan, ako, ang pamilya Wugi, ay handang sumunod sa iyo.
Inatake nito ang isang tao. Saad ni Luo Jian, "Pamilya Wugi, kayo, ubusin." Sabay sigaw ng mga ito. Tumatawa si Yeyan, "Mga tanga, ano ang kailangan ko sa inyo ngayon? Nako, hindi ako makagalaw." May ginawa si Yeyan sa mga baliw. Biglang sumabog ang mga ito. Tumawa na naman si Yeyan. Sabi niya, "Pamilya Jade Seal, kayo naman ngayon. Seryoso ka ba?" Ang pamilya Wugi ay naubos sa isang galaw. Paparating na siya. Saad ng master, "Hindi maganda, nakangiti lang ang Kyupal." Sabi nito, "Tumagal ng matagal. Sinelyuhan ko na ang siyam na antas na Deathlands. Ming, ngayon ay hindi oras para mag-alala sa iba. Pagkatapos lulukan ng iyong batas ng Netherrealm. Ako, Zulong, ang magiging tunay na Panginoon ng maliit na mundo." Gumawa ito ng malaking palad na yelo. Sabay sabi nitong, "Fallen." Papalapit na ito sa master. Sigaw na pag-aalala ng babaeng master. "Ming." Ganun din ng mga tao. "My lord." Habang nakatingin lang ang master, may kumikinang sa kalangitan. Mabilis itong lumilipad. Nabigla na lamang hinati nito ang nagyayelong palad sa harap ng master. Nagulat ang master. Saad ng master, "Gintong apoy." Sabi ng Kyupal, "Ano ang nangyayari?" Lumabas ang mga apoy mula sa kalangitan. Umatake ito sa mga halimaw. Agad natupok ng apoy ang mga ito. Nako, umuulan ng apoy mula sa langit. Lahat ng halimaw ay patay na. Napa-atres si Yeyan. Sabi nito, "Sino sa maliit na mundo ito?" May kumislap sa malayo. Napansin ito ng Kyupal. Sabi nito, "Ano, lumipad sila sa isang iglap. Hindi man lang ako nakareact sa oras." Ang taong ito ay, agad na pumunta ang bida sa kanyang master. Wika niya, "Master, ayos ka lang ba?" At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.